Ika-79 na kabanata. Mula pagkabata ni Speed ay labis na ang kanyang paghanga sa bawat hero ng Purif na nakikita niya sa syudad. Malaya niyang nililibot ang lungsod kahit na siya ay nasa murang edad pa lamang. Bakit hindi siya natatakot gawin ito? Dahil iyon sa pakiramdam na kapag siya ay nalagay sa panganib ay may mga kamay na sasagip sa kanya. Sigurado siyang may magliligtas sa kanya. Ang batang si Speed, imbis nga na manatili sa bahay nila ay mas piniling gumala sa kung saan saan. Madalas siyang tumatakas mula sa kanyang mga kapatid at ang kasama nga nila palagi ay ang kanyang tiyuhin dahil ang kanyang mga magulang ay ilang taong hindi na umuuwi sa bahay nila. Ang ama't ina niya ay ang tanging nag-aalaga sa kanya noon. Subalit nang umalis ito at hindi na bumalik, ay dito na nagbago ang lahat sa kanilang bahay. Dahil sa aura niyang Violet, ang pinakamahina sa lahat, nagsimula na siyang alilain ng mga kasama niya sa bahay. Ang kanyang mga kapatid na mas matatanda sa kanilang bahay ay ginawa siyang utusan at ipinapagawa ang kung anong maisip nila. Ang masaklap, minsan ay hindi siya pinapakain ng mga ito. Idinagdag din dito ang kanyang tiyuhin na minsan ay sinasaktan siya dahil sa pagiging mababang uri ng kanyang aura. Ang aura niya ang dahilan kaya ginanito siya ng mga ito. Sa bahay nila na lahat ay may asul na aura, ang pagkakaroon ng Violet ay isang hindi magandang bagay para sa kanila. May mga gabi ring hindi siya nakakatulog sa loob ng bahay at madalas ay nasa itaas siya ng bubong natutulog. Kasama niya rito ang mga lamok at insektong kaliwat kanang kinakagat ang kanyang balat. Pagkatapos nito ay yayakapin pa siya ng lamig na halos magpapabaluktot sa kanya habang pinipilit matulog ng mahimbing. Dahil sa hindi magandang pakikitungo sa kanya ng mga kasama niya sa bahay, ay may mga araw na siya ay naglalakad palayo. Aksidente nga siyang nadala ng kanyang mga paa sa sentro ng Purif City. Dito ay una siyang nakakita ng isang hero na biglang iniligtas ang isang umiiyak na bata. Lumipad ang lobo nito at isang bayani ang bumawi ng bagay na iyon bago pa man ito ilipad pa itaas. Ang umaapoy nitong asul na alab at ang ngiti nitong napakalapad. Nakikita ito sa fireman na si Kuro Manchester. Nang iabot nga nito ang lobo sa bata ay tumigil kaagad ito sa pag-iyak. Ito na ang lobo mo, huwag ka nang umiyak. Nakangiting winika ni Kuro na ng mga oras na iyon ay nagmamatsyag sa syudad ng Purif. Dito nga ay dumating na rin ang ina ng bata na humahangos na niyakap ang kanyang anak. Tumakbo kasi ito palayo upang habulin ang lobo. Nang makita nga nito ang fireman ay hindi na nga nito may alis sa mukha ang labis na saya. Salamat po fireman, bulalas ng ginang habang nakahawak sa anak niya. Ngumiti naman si Kuro at lumipad na paitaas. Si Speed natulala na lang sa fireman. Naalala niya rin ang ginawa nito kanina. Dito nga ay napatakbo siya sa batang tinulungan nito. Bata, sino siya? Iyong may apoy na katawan? Nakangiting tanong ni Speed sa batang may lobo. Nang una nga ay parang naasiwa ang nanay nito dahil marungis ang batang si Speed ng sandaling iyon. Makikita kasing may mga butas ang damit nito at parang hindi pa naliligo. Pero mabilis sa sumagot ang anak nito nang nakangiti rin. Siya ang fireman, isang hero, sagot ng bata. Si Speed naman ay napaisip nang marinig ang salitang hero. Dahil nga palagi lang siya sa bahay nila ay wala siyang kalam-alam sa mga nangyayari sa labas. Hindi na rin niya magawang makinig sa kwentuhan ng kanyang mga kapatid at maging ang panonood ng TV ay ipinagbawal na rin sa kanya. Ano ang hero bata? Napapaisip na tanong ni Speed na makikitang may pagkagalak sa maaaring marinig niyang sagot. Hero, hindi mo alam iyon bata? Wika ng batang may lobo. Tumangutango naman si Speed. Sila ay ang mga nagliligtas sa mga nangangailangan, kagaya ng fireman. Masayang sinabi pa ng bata at na-imagine ito ang sarili niya paglaki na isa ring hero. Gusto kong maging hero. Malakas ang minika ng batang si Speed at ang ilan sa mga dumadaan ay hindi na iwasang mapatingin dito. Tinawag na ng nanay ang anak niya dahil doon. Para kasing nakakahiya na kung patuloy niyang ipapakausap dito ang marungis na batang si Speed. Tayo na, hayaan mo na ang pulubing iyan, wika ng nanay ng bata.
Napatingin pa nga ang bata sa nakangiting si Speed. May makikita pa ngang tumutulong sipon sa isa sa butas ng ilong nito. Pero mabilis din siyang suminghot para mawala agad iyon. Tandaan mo ito bata, magiging hero ako paglaki ko. Malakas pa na sinabi ng batang si Speed at ang iba nga ay mahinang napatawa dahil doon. Sino ba namang pulubi ang pwedeng maging bayani? Ito ang nasa isip ng lahat ng naroon. Ang batang may lobo nga ay napatawa rin nang marinig iyon. Bata, anong pangalan mo? Napailing na nga lang nanay nito nang marinig na tinanong pa ito ng kanyang anak. Tandaan mo ang pangalan ko bata, ako si... Sasabihin sana niya ang kanyang pangalan. Subalit, napagdesisyonan niyang ibahin ito. Speed at magiging hero ako. Sa isip ng mga bata ay isa lang itong madaling pangarap. Subalit kagaya ng mga dumaraang may mga edad na, minsan na rin nila itong pinangarap. Subalit, ilan lang sa kanila ang nagawa ito. Magmula nga ng araw na iyon ay nagdesisyon ng batang si Speed. Magiging hero siya. Dito na nga rin niya opisyal na tinawag ang kanyang sarili na Speed. Inalis niya sa sarili niya ang dating tawag sa kanya ng kanyang mga kasama sa bahay. Kapag umuuwi siya ay paulit-ulit ang pangaalila sa kanya. Subalit ginawa niyang motibasyon ng kanyang pangarap. Naging positibo siya sa mura niyang edad hanggang sa mapagdesisyon na niyang lumaya sa bahay na iyon. Ni minsan nga ay hindi siya nagtanim ng galit sa mga ito. Tumakas nga lang siya at nagdesisyong maglakad-lakad sa syudad. Inobserbahan niya ang mga nagaganap sa paligid, ang mga ginagawa ng mga heroes at ang mga sinasabi ng mga tao sa mga ito. Sa makatuwid, nagpalaboy-laboy siya rito. Paglalaro, sa isip niya ay narito pa rin ito. Ito ay sa mga sandaling pasimple siyang kumukuha ng mga makakain sa palengke. Nakangiti kasi siyang tumatakbo para takasan ang mga humahabol sa kanya. Paghabulan, para sa kanya ay masaya na ang mga ganito dahil hindi niya ito naranasan sa bahay nila nang hindi na bumalik ang kanyang mga magulang. Para mabuhay ay ginawa niya ito. Nalaman nga niyang hindi ito gawain ng isang hero, pero nangako siyang ibabalik ang lahat ng ito kapag nangyari na ang kanyang pangarap. Bilang isang hero, kailangang magligtas siya. Nakakita nga siya ng isang binatilyo na nanggaganso ng pitaka mula sa isang matanda. Mabilis niya itong hinabol at nang mapansing kampante na ito ay mabilis niyang binawi ang kinuha nito. Sa pamamagitan ng mabilisan at walang kasabit-sabit na pagkuha rin sa bulsa nito. Sa mura niyang edad ay nagawa na rin ito ni Speed. Sa kabila ng pagiging musmos ay natuto siya ng ganito. Lola, pitaka po ninyo. Nakangiti niyang winika sa matanda habang iniaabot ang pitaka nito. Ikaw, tumaas ang kilay ng matanda at pagkatapos ay mabilis niyang kinapitan ito. Ikaw pala ang ganso ng pitaka ko. Dadalhin kita ngayon sa kulungan. Gigil na wika ng matanda sa kanya. Pagkarinig nga noon ng batang si Speed ay mabilis siyang nagpumiglas at tinakasan ng matanda. Hindi ito ang unang beses na nangyari sa kanya ito. Lahat ng tinulungan niya ay hindi matanggap ang pagtulong ng isang palaboy na batang tulad niya. Puro panlalait at masasakit na salita ang naririnig niya mula sa marami. Maging ang mga tinutulungan niya ay parang sinasabing hindi siya pwedeng maging hero. Para bang walang karapatan ng tulad niya sa mga ganito. Pero hindi pa rin siya nagtanim ng galit sa mga taong nagsasabi nito sa kanya. Pero dahil na rin sa paulit-ulit na nangyayari ay unti-unti siyang nilamon ng kalungkutan ng pag-iisa. Tao rin siya at nakakaramdam din ng tulad nito. Tila nga isang nilalang lang ang pinahalagahan ang ginawa niyang pagtulong dito. Hindi pa sa tao, kundi mula pa sa isang pusang itim. Ito ay ang pusang tinulungan niyang makababa mula sa isang mataas na puno. At pagkatapos ay sinamahan siya nito sa kanyang tinutulugan sa isang abandonadong gusali sa malayong bahagi ng syudad. Ito ang naging katabi niya sa pagtulog. Ito rin ang kasama niya kapag siya ay umuuwi rito. Wala siyang kaibigan at wala siyang malapitan kundi ang pusa lang na ito. Ang itim na pusa niya ay ang itinuring niyang kaibigan. Minsan nga silang napadpad sa isang malawak na kagubatan sa isang bahagi ng Purif na malayo sa sentro. Pansamantala nga munang inilayo ng batang si Speed ang kanyang sarili mula sa mapanghusgang syudad. Bigla na nga lang tumakbo ang kanyang pusang itim
sa loob ng masukal na gubat na iyon nang hindi niya inaasahan. Wala tuloy siyang mapagpilian kundi ang pasukin ng lugar na iyon. Ang gubat na sinasabing nakatira ang maraming mababangis na hayop. "Panther!" sigaw ni Speed sa kanyang pusa nang mapasok ang kagubatan. Dumilim din bigla ang paligid dahil sa makakapal na dahong tumatabon sa itaas. Napalunok na lang siya nang makaramdam at makarinig ng mga kaluskos. Biglang ang kumabog ang kanyang dibdib. Natatakot siya dahil alam niya ang kwento sa gubat na ito. Karamihan sa mga napapadpa dito ay hindi na nabubuhay o nakakalabas. Ito ay dahil kinakain daw sila ng mga mababangis na hayop sa loob nito. Nangyari na nga ang inaasahan niya. Isang ang mabangis na hayop ang biglang dumamba patungo sa kanya. Subalit hindi naman inaasahan ni Speed na dito niya makikilala ang batang si Beast. Ito ang nagligtas sa kanya ng sandaling iyon. Ito ang unang nilalang na nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Kaya naman, magiging kaibigan mo ako. Sabi niya sa kanyang sarili nang siya ay ligtas na makalabas ng gubat. Sa paglabas niya ng gubat ay nakita na rin niya ang kanyang pusang itim at tila kanina pa siyang hinihintay noon. "Nandito ka lang pala, Panther," masayang wika ng batang si Speed. At matapos ang araw na iyon, dito na nagsimula ang pagkakaibigan niya at ng batang nakatira sa gubat na iyon. "Magiging hero ako at magkakaroon ng maraming kaibigan," seryoso niyang sinabi sa tabi ng kanyang pusa. Pagkatapos nga noon ay madalas na niyang pinupuntahan si Beast sa gubat. Naging saksi ang pusang si Panther sa pagsisimula ng pagkakaibigan ng dalawa. Ilang taon din ang lumipas ay bigla na lang ding namatay ang pusang ito. Pero ng oras na iyon ay hindi na nag-iisa ang batang si Speed. Kahit walang emosyon si Beast ay masaya siyang makasama ito sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Ito nga ang naging kasama niya hanggang sa ang mga taon ay lumipas. Nasaksihan ni Speed ang pagiging matyaga ni Beast na maging malakas sa pamamagitan ng pag-iensayo. Wala itong aura, subalit hindi ito hadlang sa kagustuhan nitong maging malakas. Siya naman, na kahit ang pinakamahinang aura ang tinataglay ay hindi rin ito inisip. Bagkus ay lalo siyang nagpursiging maabot ang kanyang kagustuhan. "Darating ang araw na kikilalanin ako ng lahat bilang isang bayani at ililigtas ko ang kahit sino sa abot ng aking makakaya." Seryosong winika ni Speed sa kanyang sarili. Nag-ensayo rin siya at mas pinabilis ang sarili sa pamamagitan ng mga pagsasanay na naiisip niya. Ngayon ngang nalaman niyang siya ay nagtataglay ng malakas sa kapangyarihan ng isang demon, mas nagkaroon siya lalo ng kumpiyansang matupad ang kanyang gustong mangyari. Mas may kapangyarihan na siya para magligtas at sisimulan niya ito sa pamamagitan ng pagtalo sa malakas na demon na si Sargus. Sa muli ngang pagbangon ni Sargus ay nakaramdam agad siya ng napakalakas na presensya mula rito. "Ikaw ba ang pinakamabilis sa lahat?" Nakangising tanong ni Sargus at ginamit niya ang kanyang itim na aura para lumikha ng matatala sa sinulid gamit ito. Mabilis itong bumulusok patungo kay Speed, pero naiwasan pa rin ito ng binata na ikinaseryoso ni Sargus. Mabilis nga rin siyang naglaho. Kasunod din noon ay ang malalakas sa pagkawala ng hangin sa paligid. Pinagsusuntok ni Sargus si Speed gamit ang napakabilis niyang reflexes. Subalit ni isa sa mga ito ay wala pa ring tumama. Ang bilis, bulalas ni Speed na mabilis sa tumalon palayo. Kung hindi niya nakita ang susunod na gagawin ng kalaban, ay napaka-imposible na para sa kanya na maiwasan ito. Subalit napakadelikado rin ang kanyang ginawang pag-iwas sa bawat suntok na iyon. Hindi kasi nagawang huminga ni Speed habang iniiwasan iyon. Dahil kung hihinga siya ng kaunti, ay tiyak na sasaluhin niya ang mga malalakas sa suntok na iyon. Hindi basta-basta si Sargus. Sambit niya sa kanyang sarili at nagulat siya nang maglaho ito. "Mas mabilis ako kaysa sa ability mo," bulong ni Sargus sa kanyang tainga na kinakilabot ni Speed. Kasunod noon ay ang pagtama ng isang napakalakas na sipa sa mukha ng binata. Kumawala ang napakalakas sa pagsabog at ganoon din ang hangin mula rito. Kasabay noon ay ang pagkakaroon ng malalaking bitak ng lupa. Sinundan nga kagad iyon ng malakas na pagkayod ni Speed sa lupa papalayo na una ang mukha. Hindi basta-basta ang sipang iyon. Nababalot iyon ng napakalaking itim na enerhiya at kung normal na individual ang makakasalo noon, ay tiyak ng sasabog ang bungo nito. Full demon form, darkness kick,
Sambit ni Sargus at makikita sa mga binti nito ang umaapaw na black aura. Ang lakas at ang sakit. Bulalas naman ni Speed na hindi na magawang igalaw ang mukha nito dahil sa ataking sinalo nito. Hindi pa man kasi gumagana ang kanyang ability ay tinamahan na siya nito kaya hindi na niya ito nagawang maiwasan pa. Pero salamat pa rin sa kanyang demon power dahil nananatili pa rin siyang buhay at may malay. Umihip ang hindi kalakasang hangin at pagkatapos ay muling tumayo si Speed habang nagdurugo ang mukha. Hindi rin niya nagawang maiayos kaagad ang kanyang parang nabaling mukha dahil bigla na lamang lumitaw si Sargus sa kanyang tabi. Ano na Speed? Tanong ni Sargus at isang malakas na sipa naman ang ginawa nito sa sikmura ng binata. Napabuga nga si Speed ng dugo at nakaramdam siya ng labis na sakit sa kanyang katawan matapos iyon. Kasunod nga noon ay ang kanyang pagtalsik palayo dahil sa impact noon. Nagpagulong-gulong pa siya sa lupa bago tuluyang huminto. Dito nga ay nakahiga siyang bumagsak at bigla namang lumitaw si Sargus sa kanyang harapan. Napakahina mo naman. Sambit ni Sargus at ipinatong nito ang isa niyang paa sa dibdib ni Speed. Ngumingisi pa siya ng oras na iyon hanggang sa nagulat siya sa kanyang nakita ng pagmasdan muli niya si Speed. Nakatayo na ito sa kanyang harapan habang siya ay nakahiga sa lupa. Bigla ngang naguluhan si Sargus sa nangyari. Ito kasi ay ang sitwasyon ng bumagsak siya mula sa ibabaw ng garuda dahil sa biglaang pag-atake nito sa kanya kanina. Bigla niyang ipinagtaka ang nangyayari ng oras na iyon. Hindi rin niya nakikita na dihado si Speed. Bagkus ay nakatingin lang ito sa kanya habang siya ay nakabulagta. Anong nangyayari? Bakit ako nandito pa rin? Ano ang ginawa mo? Tanong ni Sargus na sinusubukang makatayo mula sa pagkakabagsak pero tila pinipigilan siya ng itim na aura na kumakawala mula kay Speed. Ipinakita ko lang sa iyo ang dapat na mangyayari. Pero dahil ako ang mas malakas dito, sa tingin ko, kaya ko itong baliin sa pamamagitan din ng ability ko. Gagawin kong pabor sa akin ang hinaharap at ipaparamdam ko sa iyo ang dilubyo sa kasalukuyan. Kasabay ng mga salitang iyon ay ang paglagitik ng napakabilis sa sipa ni Speed patungo sa mukha ni Sargus na hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Akala niya ay panalo na siya. Subalit siya pa pala ang makakatanggap ng napakalakas na sipang ngayon lang niya mararanasan sa buong buhay niya. Ika-80 kabanata. Isang solidong kanang sipa ang binitawan ni Speed sa mukha ng nakahigang si Sargus. Dahil sa pambihirang lakas na taglay niyon ay bumao ng sobra ang ulo ng tinamaan nito. Isang napakalalim na hukay rin ang nilikha ng impact noon na nagpabitak sa maraming bahagi ng lupa roon. Ang hangin nga ay umihip din ng napakalakas dahil doon. Dahilan iyon para maramdaman ng lahat ang lakas noon. Si Speed ba talaga ang isang iyon? Tanong ni Kuro na kasalukuyang nakatingin sa mga nangyayari mula sa hindi kalayuan. Nakita niya ang ginawa ng binatang alam niya'y may violet aura. Ang itinuring ng lahat na isa sa mga mahihina sa paaralan. Sir, may pag-asa tayong manalo rito, alam ko. Nagagalak namang winika ni Ryzen. Napakuyom siya ng kamao dahil alam niyang si Speed ay posibleng ang demon na papatay sa masamang demon lord ng lahi nila. Napatingin naman si Speed sa mukha ni Sargus matapos maglaho ng usok na bumabalot sa kanyang harapan. Dito nga ay tumambad sa kanya ang isang wasak na bungo ng isa sa mga puppet nito. Mabilis na nagamit ni Sargus ang kanyang ability at agad na nakipagpalit sa puppet niyang si Crow. Ito na rin ang naging sakripisyo upang siya ay makaligtas mula sa malakas na sipang iyon ni Speed. Pinabibilib mo ako, Speed. Mabilis sa tumingin sa itaas si Speed nang marinig ang nakakatakot na boses na iyon. Naroon nga si Sargus na kasalukuyang lumilipad sa ere. Nananatili pa rin ang lakas ng presensya at aura nito. Ngayon pa lang nawasak ang isa sa mga puppet ko at hindi ko akalaing dito pa iyon mangyayari.
Dagdag pa ni Sargus at minanipula muli niya ang kanyang natitirang dalawang puppets. Dito nga ay yumanigan lupa sa pagharap ng Black Ant at ng Salamander kay Speed sa ibaba. Malakas kay Speed bilang isang demon at kinikilala ko iyan. Pero hindi mo ako basta matatalo. Ngayon mo palang nagamit ang ability mong iyan kaya hindi mo pa ito makakabisado. Dagdag pa ni Sargus. Si Speed naman ay napaseryoso nang marinig iyon. Ang totoo'y may nararamdaman siyang pagkirot sa kanyang katawan matapos ang ilang ataking ginawa niya kay Sargus kanina. Hindi siya sigurado pero mukhang epekto ito ng kanyang pagiging demon na ngayon lang niya naranasan. Maging si Ryzen nga ay bahagyaring napaseryoso nang marinig ang sinabi ni Sargus mula sa itaas. Bilang isa ring demon ay alam niya ang mga posibilidad na maaring mangyari kay Speed at maging kay Beast dahil ito ang unang beses na naging demon sila. Siya nga bago magamit ng lubusan ng full demon form ay dumanas pa ng maraming pagsasanay. Maraming sakit ng katawan din ang kanyang pinagdaanan at ilang taong pagsasanay rin ang kanyang ginawa para lang magawa ng maayos ang pinakamalakas niyang anyo. Speed, kailangan tapusin mo na kagad si Sargus bago ka pa man manghina dahil sa pagiging demon mo. Sigaw ni Ryzen sa kanyang isipan. Ngunit ibang boses ang sumagot nito na ikinadilim ng paningin ng binata. Huwag ka nang umasa Ryzen na maririnig ka niya. Inaasahan ko nang gagawin mo iyan kaya naman gamit ang itim kong aura. Anumang klase ng telepathy mula sa inyo ay hindi makakarating sa nais ninyong kausapin. Maliban na lang kung papahintulutan ko. Dagdag pa ni Sargus na nakuha pang tumawa sa isipan ni Ryzen. Si Sargus ay nakangiting pinagmasdan si Speed sa ibaba at pagkatapos ay mabilis niyang pinagalaw ang kanyang dalawang puppets. Hindi man ito kasing bilis ng Crow ay mabilis pa rin ito. Buong lakas na inihampas ng Salamander ang malaki nitong buntot patungo kay Speed habang ang Black Ant naman ay mabilis na inilabas ang mga espada sa anim nitong mga kamay at nabalot kaagad iyon ng itim na aura. Ang paligid ay nayanig dahil doon. Si Speed ay naalerto dahil dito at nakita niya ang mangyayari. Kaya naman, mabilis siyang tumalon sa ere upang iwasan ang hampas ng isa sa mga puppets. Habang nakita naman niya ang pagbulusok mula sa itaas ng isa pang may mga dalang espada. Mabilis siyang naglaho at tumakbo palayo. Subalit hinabol siya ng Black Ant. Dito nga ay napangisi pa si Speed at mas binilisan. Dahil sa kanyang batak na binti at dahil sa pampabigat na laging nakalagay rito ay naging tila isa siyang hangin sa bilis. Kumawala ang malakas na hangin may mga alikabok dahil sa mabilis niyang pagtakbo. Nabalot muli ang paligid nito na naging dahilan upang walang makita si Sargus sa itaas. Subalit ng sandaling iyon ay mas nagliwanag ang mata ng general ng Azazel. Dito ay maliwanag niyang nakita ang itim na aura na dumahadaloy sa katawan ng mga nasa ibaba ng dalawa niyang puppet at ni Speed. Hanggang saan ang itatagal mo? Mahinang tanong ni Sargus at napangisi siya nang lumitaw sa harapan niya si Speed na gigil habang nababalot ng itim na aura at kuryente ang kanang binti. Tapos ka na ngayon Sargus, sigaw ni Speed at dito ay isang malakidlat sa bilis na sipa ang kanyang ibinigay rito. Mula sa ibaba, makikita naman ang isang mahabang itim na enerhiya na biglang tumama sa katawan ni Sargus. Kumalat ang pwersa noon at seryoso itong tinanggap ng Oni. Subalit, isang pagngisi ang sumilay sa labi ni Sargus na biglang nawasak ang katawan nang ito ay naging isang puppet. Ang kanyang Salamander ay nawasak at sumabog sa ere. Nagkalasog-lasog iyon at bumagsak sa ibaba ang mga bahagi. Mabilis ding napatingala si Speed dahil nakita niya ang atake ni Sargus na paparating sa kanya. Isang napakalakas na itim na enerhiya iyon at huli na ang lahat para ito ay kanyang maiwasan. Kaya ko pa, sigaw ni Speed na pinilit pang mas higitan ng kanyang bilis. Bigla nga siyang naglaho bago pa man dumikit sa kanya ang mapaminsalang ataking iyon ni Sargus. Ang itim na enerhiya ay bumulusok pa ibaba at nagpakawala ito ng malabomba atomika na lakas ng pagsabog na nagpatalsik sa mga nasa malapit. Ang hangin ay napakalakas na kumawala na sinabayan ng napakalakas sa pagyanig. Ang katawan nga ni Beast ay mabilis na kinuha ng isang taga-purif bago pa man ito madamay sa pagsabog na iyon. Ang atake ni Sargus masyadong mapaminsala. Bulalas ni Kuro nang masaksihan ang ginawa ng dati niyang kasamahan sa Purif School. Hindi niya lubos maisip na ito pala ay may ganito kalakas na enerhiyang tinatago.
Kung tutuusin, ay kaya nitong bumura ng isang syudad gamit ang ataking iyon. Sir, sa mundo ng mga demons, si Sargus po ay isa sa 8 Oni. Ang 8 Oni ay ang pinakamalakas na general ng Demon Lord. Winika ni Ryzen habang nakatingin sa itaas. Lahat sila ay may kakayahang bumura ng mga syudad at kung magsasama-sama sila ay tiyak na mahihirapan tayong talunin sila. Dagdag pa ni Ryzen na ikinaseryoso ng dalawa. Tama iyon. Sa estado ng mga heroes na mayroon ng mundo ngayon ay malaki nga ang tsansa na bigla na lang silang masakop. Ito ay sa kadahilan ng wala namang ganitong kalalakas na kalaban silang kinakaharap dati pa. Ang kanilang abilidad ay nananatili sa level nila at hindi na sila naghangad pa na higitan ito sapagkat wala naman silang ibang lalabanang katulad ng mga demons. Kampante na sila sa kapangyarihang taglay nila. At sa ganoong pagkakataon, iilan na lang ang pwedeng makarating sa tunay na lakas na mayroon sila. Sila ay ang mga nagmula sa ibaba. Sila ay ang mga individual na hindi malakas na naghahangad ng paglakas. Sila na mahilig magsanay. Sila na handang masaktan para lang mas maging matibay sa laban. Iilan na lang ang ganoon, lalo na sa mga heroes ng mundo ngayon. Wala na naghahangad na masigitan nila ang kanilang limitasyon. Sambit ni Kuro sa kanyang sarili. Naalala niya bigla si Xavier Vanguard. Ito ang ilan sa mga nakilala niya na hindi tumigil na maging malakas. Ito ay dahil sa taglay niyang violet aura at sa kagustuhang maprotektahan ng marami. May lilitaw pa bang kagaya ng mga heroes noon na hindi nagpapasarap porket nasa mataas ng ranggo? Tanong muli ni Kuro sa kanyang sarili na batid niyang wala nang sasagot. Maswerte nga siya dahil sa Few Reef siya nakatira, ang sinasabing pinakamahinang syudad. Dahil sa pagiging mahina ng lugar na ito ay nagkaroon ng dahilan ng mga heroes dito na mas maging malakas upang hindi masabing mahina ng mga taga-ibang syudad. May mga taong pinagkalooban ng pambihirang kapangyarihan pero minsan dahil sa lakas na mayroon sila ay nakakalimutan na nilang mas maging malakas. Kaya nga ang nangyayari sa huli ay sila pa ang unang natatalo sa mga laban. May mga tao rin na mahina ang kapangyarihan at minsan ay sila pa ang gumugulat sa lahat. Wala kaming ibang paraan kundi ang magtiwala sa sino mang may lakas ng loob na haharap kay Sargus. Napakuyom ng kamao si Kuro at pagkatapos ay buong lakas na sumigaw. Talunin mo si Sargus! Maging hero ka ng Few Reef! Maging hero ka ng mundo! Si Speed ay nabigla nang marinig iyon. Kahit na maraming bumabalakid sa sigaw ni Kuro mula sa ibaba ay narinig niya pa rin ito. Dito nga ay tiniis niya ang hapdi ng kanyang katawan na patuloy sa pagsakit. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at mas pinakawalan ang aura na mayroon siya. Magiging hero ako. Magiging hero ako. Bulalas ni Speed na ikinatawa ni Sargus nang marinig iyon. Bago nga magsalita si Sargus ay nagpakawala pa ito ng napakalakas na itim na aura. Mas sinakop ng Oni ang buong lugar para tuluyan ng walang makagalaw sa sinuman sa kanilang mga kalaban. Hindi siya nangangambang maubusan ng lakas dahil alam niyang may ibalik din naman ito sa tulong ng isa sa kanyang vice general. Isa kang malaking hunghang Speed. Hindi ka magiging hero dahil isa kang demon. Malakas na winika ni Sargus. Kasunod nito ay ang pagbalot ng malaking itim na aura sa kanyang kanang kamao. Dito nga ay humakbang ang Oni sa hangin at binitawan ang isang napakalakas na suntok patungo kay Speed na tumatalon-talon sa ere upang hindi mahulog. Napangiwi naman si Speed at buong lakas na sinalag ang suntok na iyon gamit ang kanyang kanang binti. Nang magtama ang kanilang mga puwersa ay kumawala ang napakalakas na hangin mula sa itaas. Ang dalawang itim nilang aura ay nagdikit at pinilit na maitulak ang bawat isa. Kahit maging ano pa man ako, hindi mo maaalis sa akin ang kagustuhan kong maging bayani, Sargus. Nagliwanag ang pulang mga mata ni Speed at ang isang sungay niya ay nabalot ng itim na aura. Nagngalit ang kanyang pangil at dito ay ibinigay niya ang lahat ng lakas na mayroon siya. Nagtitiwala sa akin si Sir Kuro, kaya hindi ko hayaang masayang iyon. Sigaw ni Speed at dito ay nagagawa na niyang matalo ang lakas ni Sargus. Subalit, kalmado pa rin ang kanyang kalaban. Mag-isa ka lang habang ako, mahinang sinabi ni Sargus na kasalukuyang gumagalaw ang isang kamay sa hangin. Hindi mo ba nakita sa ability mo na may isa pa akong puppet? Ngumisi si Sargus at dito nga ay bumaon sa likod ni Speed ang 6 na espadang hawak ng Black Ant. Tumagos ang talim noon hanggang sa dibdib ni Speed na sinundan ng mabilis sa paglabas ng dugo sa bibig ng binata. Ngayon,
Kaya mo bang baguhin ang hinaharap tulad kanina? Natatawang wika ni Sargus habang patuloy na lumalakas ang kanyang pwersa laban kay Speed. Hindi. Ang sagot ni Speed sa tanong na iyon, pakiramdam niya ay hindi na niya kayang gawin uli iyon dahil alam niyang nauubusan na siya ng lakas. Ngayon ay mas lalong tumagos ang pagsakit ng buo niyang katawan. Nakita niya ang mangyayari pero kagaya ng madalas nangyayari noon, nakikita niya lang ito at hindi palaging napipigilan. Unti-unting humina ang aura ni Speed at ang mga nakakasaksi roon ay natigilan na lang. Ang ilang mga taga-Purif na pinipilit bumangon ay tila nawawala na muli ng pag-asa dahil sa nangyari. Nakita nila ang paglaban ni Speed sa napakalakas na kalaban at ito ang nagbigay sa kanila ng pag-asa. Ngunit nakita nila ang pagbagsak ng katawan ng binata mula sa itaas. Ang dugo nito ay sumasama sa hangin habang bumubulusok pa ibaba. Ramdam na ng binata ang hirap sa paghinga dahil sa mga espadang bumaon sa loob ng kanyang katawan. Nagdidilim na rin ang kanyang paningin at ang huling naaalala niya ay ang nakangising labi ni Sargus na masayang masaya sa nangyari. Kahit ikaw pa ang maging apo ng Demon Lord, kung mapapatay kita rito ay masisira na ang propesiya. Salamat Speed sa ginawa mo. Mas kikilalanin lalo ako nito sa Dead Zone dahil sa iyo. Tumatawang sambit pa ni Sargus matapos itulak pa ibaba ang katawan ng binata. Ang talim ng mga espada ng kanyang puppet ay makikitang nabahiran ng masaganang dugo nito. Kahit sa bingit ng kamatayan ay unti-unti pa rin ngumiti si Speed. Magiging hero siya, magiging okay rin ang lahat. Masaya siya dahil nakapasok siya sa Purif School. Masaya siyang nagkaroon siya ng mga kaibigan dito sa kabila ng pagiging mahina niya. Masaya siya sa kanyang narating at kung ito ang kanyang limitasyon ay buong puso pa rin siyang magtitiwala sa isang taong alam niyang kayang talunin ang napakalakas na si Sargus. Sorry Beast, akala ko kaya kong baguhin ang nakikita ko. Pero ikaw lang yata talaga ang kayang bumago sa mga lumalabas sa ability ko. Kasama ng dugong sumasama sa hangin ay ang pagsunod ng luhang lumalabas sa gilid ng kanyang mga mata. Kahit na naging malupit ang mundo para sa tulad niya, ay nagawa pa rin niyang maging positibo, maging masaya at makakilala ng mga kaibigan. Beast, kung nakikita mo ako, sana umiyak ka. Sana maging malungkot ka. Nakita na kitang maging masaya. At sana makita rin kitang umiiyak dahil sa pagkawala ko. Sana dumating ang sandali na magkaroon ka na ng pakialam sa paligid mo. Sana mailigtas mo ang mundo laban sa makapangyarihang demons na balak sakupin ang tahanan natin. Maging hero ka, Beast. Bumagsak si Speed sa lupa at mabilis na kumalat ang dugo nito. Pinipilit pa niyang aninagin ang nasa itaas, subalit nagdidilim na ito. Kasama ng ngiti niya ay ang pagpikit ng kanyang mga mata. Tuluyan na nga naglaho ang kanyang aura at maging ang kanyang presensya. Speed! Bulalas ng lahat ng mga nakakakilala sa kanya sa lugar na iyon. Nabigla na lang sila nang maglaho ang presensya nito. Ang kanyang mga kasamahan sa Hell Dormitory ay napakuyom ng kamao. Speed, huwag mong sabihin. Bulalas din ni Thorn. Si Enma naman ay nagdilim ang mga mata habang si Luke ay hindi na napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Kahit kasi minamaliit niya ito noon, ay aminado siyang si Speed ang naging malapit niyang kaibigan sa paaralan. Samantala, habang ang lahat ay nagulat sa mga nangyari at habang naririnig nila ang malakas sa pagtawa ni Sargus sa itaas dahil sa mga nangyari, ay may isang nilalang ang makikitang nakatayo. Walang lumalabas na aura sa nilalang na ito, subalit nagawa nitong wasakin ang pressure na nagpapahirap sa kanya. Nakakuyom ang kamao nito at seryosong nakatingin sa pinagbagsakan ni Speed. Beast, si Speed! Mahinang winika ni Sir Shin sa likuran ng binata. Habang ang hangin ay umiihip, makikita sa mga mata ni Beast ang luhang ni minsan ay hindi lumabas dito. Makikitang nanginginig ang labi nito at ang dibdib nito ay kumakabog ng malakas dahil sa bigat ng nararamdaman. Ang unang pagkakataon na si Beast ay umiyak ay sa sandaling ang kanyang kaibigang si Speed ay namatay.